Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Simbahan sa Las Piñas nagbabala laban sa chainmail novena para kay St. Jude. Pagtalima ng isang chairman sa Pasig City sa anti-EPAL ordinance, pinuri ng netizens. Foreign official na nagbigay ng positive feedback sa kondisyon ng MRT, umani ng reaksyon online. Tourism Secretary Frasco ginisa sa Senado dahil sa promotion materials, tampok ang kanyang mga larawan. Japanese volleyball player viral dahil sa kakaibang paraan ng pagsusori sa natamaan nito ng bola sa loob ng court. Blackpink ay nilabas ng tracklist ng kanilang third mini-album na Deadline. Iba't ibang mga nagba-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS. Trending and viral show nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, para matupad ang iyong wish, i-share ang post na ito sa 5 tao sa loob ng 24 oras. Noong kabataan mo ba, isa ka rin sa mga napaniwala at nagpasimuno rin ng iba't ibang uri ng chainmail sa social media? Pero paano kung ang chainmail ay may kasamang dasal, pero may kasama rin kakaibang utos na siguradong tutupad umano sa kahit anong hilingin mo? Ito kasi yung delikadong pakulo na natuklasan kamakailan sa isang simbahan sa Las Piñas. Narito ang report. Dasalin ng 6 na beses sa isang araw. Gumawa ng 81 kopya ng prayer booklet at mag-iwan ng 9 na kopya sa loob ng simbahan sa bawat araw ng nobenaryo. Kung gagawin mo raw ito, hindi pa man tapos ang nobenaryo, sure ball na matutupad ang iyong wish. Gaano man ito, kaimposible. Itong mala chainmail novena para kay St. Jude na natuklasan kamakailan sa loob mismo ng Immaculate Conception Parish sa Las Piñas. Ang dasal sa booklet, walang dudang totoo. Pero ang assurance sa booklet, naka-all caps din na para bang 100% na matutupad ang hiling ng sino man. Babala ng simbahan, hindi ito aprobado. Bilang nagpapalaganap ito ng superstitious belief o pamahiin, malinaw nila itong paglabag sa katekismo ng simbahang Katolika. Partikular sa mensahe ng First Commandment na nagsasabing, "You shall not have any other gods before me." Nagbabala rin ng simbahan na posible umano ito na maging lagusan tungo sa demonic influence o attachment. Kung makita raw ang novena booklet, makabubuting sunugin daw ito. Pero paglilinaw ng simbahan, walang mali sa pagdarasal ng novena. Pero kung ito ay hahaluan ng pamahiin at mga paniniwalang labag sa ating pananampalataya, dito na ito nagiging masama. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na kwento, pinuri ng netizens ang pagbabahagi ng isang barangay chairman sa Pasig City ng pagtalima nito sa ipinatupad na anti-EPAL ordinance ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa bagong letterhead ng kanilang barangay, wala ng kanyang pangalan, pati na rin ang buong konseho. Ang buong ulat sa report ni Dustin Bayog.
Hagi ng barangay chairman sa Pasig City na si Alex Torres ang kanilang pagbabago ng letterhead na ginagamit sa kanilang barangay. Alinsunod sa pinatupad na Anti-EPAL Ordinance ng Department of Interior and Local Government o DILG. Mula sa dating layout na makikita pa ang pangalan mula sa barangay chairman hanggang sa treasurer ay wala na ito ngayon sa bagong letterhead ng kanilang barangay. Ayon kay chairman, ipinakikita nito ang kanilang effort upang makaiwas sa uri ng patronage politics at pagtaguyod sa naturang ordinansa. Dagdag dito na malinaw ang kanilang katayuan sa pagbago ng sistema kung saan hindi nakatingin sa mga politiko kundi paghangad ng reforma sa sistema at institusyon. May ilang netizens naman ang pumuri sa akbang na ito at hiling na mas marami pang mga lokal na pamalaan ang tumalima sa ordinansa. Mababatid na pinatupad ng DILG ang Anti-EPAL Ordinance na nagbabawal na sa mga politiko sa pag-display ng kanilang pangalan, mukha, kulay, logo at iba pang bagay na nagbibigay sa kanilang pagkakakilanlan sa mga proyektong pinopondohan ng gobyerno. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, absolutely good. Yan na lamang ang naging komento ng isang foreign official mula Taipei na ipinost ng Department of Transportation o DOTR matapos nitong subukan ang pagsakay sa Metro Rail Transit o MRT3 noong rush hour. Pero ang mga netizen, tila may kanya-kanyang komento patungkol sa naturang post. Kung ano-ano yan, silipin sa report ni James Galangue. Agaw pansin ngayon online ang isang post sa Department of Transportation Metro Rail Transit Line 3 o DOTR MRT3 tungkol sa pagsakay ni Taipei Economic and Cultural Office Deputy Representative Michael Lee sa nasabing pampublikong transportasyon habang rush hour. Saan hindi inaasahan ng lahat na magbigay ito ng positibong komento patungkol sa kanyang naging karanasan na magmula Cubao hanggang Ayala ay inabot lamang ng halos 20 minuto. Habang pinuri rin ni Lee ang kalinisan ng mga istasyon at ang mabilis na transaksyon sa pamamagitan cashless payments na ayon sa kanya ay malamang hindi itong huli na sasakyan itong nasabing public transportation. Gayunpaman, tila hati pa rin ang netizens sa naging review ng nasabing foreign official kung saan may mga magagandang komento at mayroon din ng mga hindi sumang-ayon. Una nang ang sinabi ni Enrique Arday Saldaheno ay mas malala pa nga raw ang rush hour sa ibang istasyon gaya ng North Avenue o magmula sa TAF kung saan safe zone lamang daw ang Cubao. Habang para naman kay Zam Gutierrez, may ilang mga opisyal naman na dala ang kanilang mga bodyguard o tutor na VIP at hindi nila lubos na naranasan ang siksikan at hirap na dinaranas ng karaniwang pasahero. Ngunit depensa naman ng ilan, tunay nga naman daw na may in-improve ang MRT at mas naging mabilis ang kanilang serbisyo kumpara sa mga nagdaang taon. At syempre, hindi din may iwasan na ma-shoutout din ng isang netizen ng mga politiko na subukang sumakay din sa mga pampublikong sasakyan. Magulat ang kamakailan, nag-viral din ang post sa Department of Migrant Workers Secretary Hansley Kokdak nang sumakay din ito sa MRT magmula Ayala hanggang Shaw Boulevard na siyang umari rin ng reaksyon mula sa mga netizen. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, mainit na pinag-usapan sa social media kamakailan ang ilang pictures ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na tila bida sa promotional materials ng Department of Tourism. Ang issue, umakyat na sa Senado. Kinwestiyon ng isang senador ang tila main character moment ng opisyal na nagmumukhang self-promotion ang mga content. Sa halip na tourist destination sa bansa ang bigyang pansin. Narito ang trending report ni Mili Borja. Ipinag-utos ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang agarang pagtanggal ng lahat ng Department of Tourism materials kung saan makikita ang kanyang larawan at ang pagtigil sa paglikha ng katulad ng mga content, kasunod ng mga batikos na inihayag sa isang Senate Committee on Tourism hearing. Lumutang ang issue ng questioning ni Senator Raffy Tulfo ang madalas na paglalagay ng larawan ni Frasco sa mga tourism promotional materials ng DOT na ani ay maaring magmukhang self-promotion imbis na pagtuon sa mga tourist destination ng bansa. Isa pa sa nakikita ko, I'm very sorry, Secretary Frasco, parang lumilitaw na ikaw ay nagiging vlogger na it will not sell pag doon sa mga marketing materials natin, puro mukha mong nakalagay doon. It shouldn't happen kasi. Sa pagdinig, nagpakita si Tulfo ng ilang larawan at mga magazine feature kung saan litaw ang mukha ng Tourism Secretary sa halip na ang mga tanawin at destinasyon sa Pilipinas. Aniya, may mga reklamong natanggap ang kanyang tanggapan mula sa mga mamamayan tungkol sa issue.
Bilang tugon, nilinaw naman ni Frasco na hindi siya nagbigay ng pahintulot sa paggamit ng kanyang larawan, partikular na sa isang Japanese magazine, at binigyang diin na walang pondo ng gobyerno ang ginamit sa mga nasabing publikasyon. Ipinaliwanag din niya na ang mga larawan ay mga work photo na kinuha bilang bahagi ng kanyang tungkulin. I would like to put on the record a matter that has been already clarified by the Department of Tourism. In that, the magazine that bore my image, called Philippine Topics, that was published in Japan and subsequently distributed for free, absolutely had no consent, funding, or information on the part of myself or on the part of the Department of Tourism. I did not pay for that magazine. No government funds were used for that magazine, and my consent was never obtained in the use of my image for that magazine. Idinagdag pa ng kalihim na may hiwalay na corporate at marketing platforms ang DOT, kung saan ang marketing ay nakatuon lamang sa pagpapalaganap ng mga destinasyon at produktong panturismo ng Pilipinas. The Department of Tourism maintains two social media sites. One is the corporate site, which reports on the activities of the agency as well as the head of its agency. As far as the programs and projects of the Department of Tourism is concerned, and inevitably, as I have sought as best I can to be as present as possible in all the destinations in the country that have been visited by us in the past 3 years, perhaps that is the reason why my face prominently appears in the Department of Tourism's website as that reports on our activities. Samantala, ipinaalam din ni Frasco na nagpadala na ang DOT ng demand letter sa isang magazine sa Japan na gumamit ng kanyang larawan ng walang pahintulot at nagsasagawa na ng internal review kaugnay dito. Aabangan pa ng kagawaran ang tugon ng nasabing publikasyon. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, viral ngayon ang isang Japanese volleyball player na ito hindi lang dahil sa galing nito sa paglalaro, kundi dahil sa kakaiba niyang paraan ng paghingi ng sorry. Hindi kasi nito sinasadyang tamaan ng isang ginang sa courtside matapos siyang mag-serve at lumihis ang bola. Ang mga pangyayari tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Viral ngayon sa social media ang kakaiba at nakatutuwang paraan ng paghingi ng paumanhin ng Japanese volleyball superstar na si Yuji Nishida. Nangyari ito matapos na aksidenteng matamaan niya ng bola ang isang judge ng All-Star event na naglalakad lang sa gilid ng court. Sa video, makikitang tumirada ng isang pangmalakas ang spike ang volleyball player patungo sana sa opposite court. Pero sa kasamang palad, lumihis ang bola at tumama ito sa likod ng babaeng nasa gilid ng court. Kaya ang naging response ng player, nang makitang may tinamaan, agad na dumapa at nagpadulas si Nishida at pagdating sa kinaroroonan ng babae, umupo ito sa harap niya at yumuko ng paulit-ulit bilang paghingi ng paumanhin. Agad na nag-viral ang tagpong yan na ayon sa mga volley fans ay tila eksena sa isang anime. Anila, ito na daw ang isa sa most epic bow na nakita nila ng personal. Ito rin daw ang patunay na disiplina at respeto ang likas na umano sa mga Hapon. Ilang Pinoy fans din ang humanga kay Nishida at nagbiro pa nga na hirap daw silang gawin ito sa Pilipinas dahil sa lubak ng kalsada. Nangyari ang insidente na yan nang tumira si Nishida para sa isang serving challenge sa SV League All-Star Game event na ginanap sa Japan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para naman sa ating trending showbiz balita, attention, Blinks! Ilang linggo bago ilabas ang kanilang third mini-album, ni-reveal na ng K-pop sensation na Blackpink ang tracklist ng Deadline. At rapper-singer na si Lisa, mapapanood naman sa isang pelikula. Ang 5 kanta ng Blackpink at pagbibidang rom-com nila Lisa sa report ni Showbiz Angel.
Inilabas na ng K-pop sensation na Blackpink ang tracklist ng kanilang upcoming third mini album. Ang Deadline naglalaman ng 5 tracks kabilang na ang Me and My, Champion, lead track na Go at ang nauna na nilang release na Jump. Sa February 27, nakatakdang ilabas sina Jennie, Lisa, Rose at Jisoo ang third mini album na Deadline. And speaking of Lisa, may panibagong acting project na naman ito. Ang rapper-singer bibida sa upcoming rom-com film ng Netflix Hango sa 1999 classic na Notting Hill. Dito muling makakatrabaho nila Lisa ang film producer na si David Bernard na executive producer din ng The White Lotus Season 3 kung saan unang sumabak sa pag-arte si Lisa. Mga gunita na kamakailan lang, opisyal lang ipinakilala bilang tourism ambassador ng Thailand ang K-pop star. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan na gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.